Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. Today is March 10. Ikalawang Sunday ho ng buwan ng March. Happy Lord's Day sa bawat isa. Welcome din ho sa ating mga kasama online. At iniringan ho yung ating mga kapatiran na tayo ho ay magsipasok na upang tayo ho ay maghanda sa atin hong gawain ng pagsamba. Yan, in full swing ang fundraising ho ng ating mga young people. May palamig, may mga sesto, may yema, may graham balls. Hindi ho natuloy yung atin hong garage sale this week. Lord willing, next Sunday, gagawin ho natin yan. So muli, tatawagan ho ang ating mga kapatiran. Kung gusto nating makatulong, ano yan win-win solution. Win-win. Nabawasan ka na ng kalat sa bahay. Nakatulong pa sa mga young people. Amen? So, muli ho, kung meron tayong mga bagay na hindi na nagagamit, pero usable pa naman, gusto nating i-donate sa mga young people, mag-garage sale ho tayo sa Sunday. Dalhin na ho natin dito sa church. All throughout the week, pwede ho kayo magdala dito sa church. Or mamayang hapon, pwede rin ho para ho yaan sa ating mga kabataan. And then also, isa ho sa mga big ticket, pakitawag na ho ulit yung mga nasa labas na magmadali nang pumasok. Ayan. Isa ho sa atin ho mga big ticket ngayong buwan na ito ay walang iba kundi ang ating Special Couples Fellowship. Mamayang hapon po yan. So sa mga nag-sign up, inaasahan po na makasama ho namin kayo. And also dito tayo manggagaling sa church, 5 p.m. tayo naroroon at naka-reserve na po yan. Napakaganda ng ating pupuntahang lugar. So salamat ho sa mga nag-sign up. And then also, Lord willing, pipilitan natin matapos ang ating prayer meeting ng 4:30. By 4:35, babiyahin na ho tayo patungo sa malayong lugar ng Santa Clara. Okay? Yan lang ho yan sa Santa Clara. So muli ho, sa mga nag-sign up, kayo ho ay inaasahan na darating. And then also, ang iba pa ho nating mga announcements, bago ho pala pa sa iba pang mga announcements, binabati ho muna natin ng advance happy birthday. Una, sa Tuesday, magbe-birthday si Sir Glo. Si Sir Glo, advance happy birthday po, si Sir Glo Sanico. Ayan. And then Thursday. Sa Thursday naman ay magbe-birthday si Vergesnel. Vergesnel, advance happy birthday. Puri ng Panginoon. And then hindi lamang sa 14, meron pang isang celebration, magdiriwang ng anniversary si Brother Danny at si Sir Cecil Cubol sa March 14. Advance happy anniversary po sa inyo. But parang hindi alam ni Brother Danny, ano meron? Hindi, biro lang. Joke lang po. Hindi, may kausap si Brother Danny. So, muli ho, advance happy birthday, advance anniversary po sa ating mga... Meron pa ho ba? Baka meron pang dyan sa inyong katabi or nalalaman kayo na may birthday ngayong linggo? Anniversary ngayong linggo? Wala? Okay, kung wala ho, ay patuloy ho tayo sa announcements. Muli ho, inaasahan ho ang mga sasama sa Couples Fellowship mamaya na nandito sa ating second service. And then kung kaya, hanggat maaari. And then also sa atin hong prayer meeting ho mamaya. 29 days na lamang youth camp na. Salamat ho sa mga nag-sign up na willing mag-serve, mag-minister sa youth camp. So please, do sign up po. So please do sign up ho sa mga ministries na available para ho sa camp. Kung kayo may mga questions, pwede ho kayo lumapit sa akin o kay Brother Daryl para ho sa mga kasagutan. And then also ang atin hong mga gawain, meron ho hindi sa Saturday, kundi next Saturday pa, merong part 2 ang Pag-ibig Conference. Kung nyo naalala, nagkaroon ng electrical problem ho. Ang gawain na yon natapos ho ng mas maaga, 2:00 pa lang, tinapos na nila sapagkat pumutok yung kanilang kuryente. So sabi nila, ayaw nilang pumayag, dapat daw yun ay buo. So magkakaroon ng part 2 that will be on March, anong date ba yun? March 23. So mga young people, take note, March 23, Pag-ibig Conference, second chance ang tawag nila. Ayan. Bigyan daw ng ikalawang pagkakataon ang pag-ibig. Ayan. So, lalo na yung mga hindi pa nakasama, ini-encourage natin, Lord willing. And then, ito yung maganda.
wala na daw registration fee. Kasi nagbayad na daw kayo nung nakaraan, ngayon wala nang bayad at dahil sila man daw yung nagkaroon ng problema. So we thank God for that. Muli, if you can make yourself available on March 23, that's a Saturday, and please ay mag-sign up ho tayo sa mga sasama sa Pag-ibig Conference Second Chance. Ang atin hong mga susunod na buwan ay punong-puno. Medyo naka-heavily focus tayo sa parating na youth camp, April 8, 9, 10. So kung meron tayong mga kabataan, meron mga young people sa inyong mga bahay, iniimbitahan ho natin 1,800 per young people para ho sa accommodation at pagkain nila sa 3 araw na yun at jam-packed ho yung activities para ho sa kampo na yun. At napaganda nung paksa in relation sa ating pinag-aralan sa Sunday School about divine design. What does it mean to be a man? Ano? Madalas, ang akala ng iba, para maging lalaki, Rambo. Para maging babae, Marimar. Well, ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? What is manhood and womanhood sang-ayon sa salita ng Diyos? Yun yung tema ng atin hong camp. And then also ang ating May, sunod-sunod, May 1, may church outing ho tayo. May 12, kung dito kakamali ng tanda, nasa ba yung aking kalendaryo? May 12 ang atin hong Mother's Day, and then May 26 ang ating church anniversary. So muli, marami huyaan at inaasahan ng bawat mga kapatiran, mga members ng church na makiisa, maging involved sa mga paghahanda at lalo't higit sa pananalangin sa mga aktibidad po na ito. Muli mga kapatid, gusto ko kayo encourage kung meron mga prayer requests. For example, may nagkasakit sa pamilya or any emergencies, utilize natin yung ating mga group chats. Ang pangunahing pwedeng gawin ng ating church ay ipag-pray po kayo. So wag ho kayong mahiya mag-chat sa ating mga group chats. Ihingi natin ng panalangin. Naalala natin sa biyaya ng Diyos. We praise God. Si Nanay Pasing ay nakauwi na last week. At na-stroke si Nanay Pasing. Ilang taon ho ba si Nanay Pasing? 92 na si Nanay Pasing. Pero pag pray ho natin, medyo mahina pa rin. Hindi pa rin daw kaya na makarating sa church. So pag pray ho natin ang kanyang kalagayan. O yun na ho, ang ating mga announcements and reminders. Maghanda ho tayo sa ating pagsamba at nais ko hong i-remind ang mga magulang na talagang ang mga bata ay natural na malikot. Amen? Pero inutusan ho ang mga magulang na atin hong disiplinahin, turuan ng ating mga anak. I would like to encourage you na bago pa man pumunta sa church, i-briefing nyo na sila kung paano at tamang behavior dapat nilang gawin sa bahay-sambahan ho ng Panginoon. So very much welcome ho sila at nawa dumating ang panahon, pag-pray natin na ang mga batang iyan ay tunay na manampalataya kay Kristo. And how exciting is that? Amen? Na yung bata manampalataya kay Kristo at mabuhay para kay Kristo. And I could just imagine maybe sa biyaya ng Diyos ay magkaroon ng parang Timothy dito sa ating hindi ito, okay? Kundi parang si Timothy sa maagang edad ay nakakilala sa Diyos at ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang kaparaanan. That concludes our announcements. Tayo ho'y maghanda sa pagsamba at magkaroon ho tayo. Meron first time visitor? Pakibigyan ho ng ating brochure at pen, ano po? Gusto natin i-welcome si Kuya Cedric Gonzales. Kuya Cedric Gonzales, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Naimbitahan po ng Adizas family. Kaninong classmate siya? Magkakaklase, maganda yun, amen? Na nag-iimbitahan. Kung meron kayong mga kaklase, imbitahan natin din sa church, amen? Parating ang ating anniversary, imbitahan natin sila at nawa ito'y gamitin ng Panginoon para ho sa kanila spiritual na buhay. Tayo dumako sa paghahanda ho, sa pagsamba, magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon at pagsiyasat sa atin sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. O aming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat.
Ikaw na Diyos na soberano, perpekto sa lahat ng iyong mga katangian. Tunay, walang ibang kagaya mo sapagkat nag-iisa at ikaw lamang ang tunay na Diyos. Ikaw na lumalang sa lahat ng bagay. Ikaw na nagsusustento sa lahat ng iyong mga nilalang. Oo, maging aming hininga, O Diyos, ay galing sa iyo. At ang dahilan kung kaya't kami patuloy na humihinga at tumitibok ang aming mga puso ay dahil patuloy kang nagiging mahabagin sa amin. Salamat, O Diyos. Karapat-dapat ka lamang purihin. Karapat-dapat ka lamang sambahin. At higit pa rito, O Diyos, salamat sapagkat kinahabagan mo kami. At ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na siyang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, O Diyos, kaming mga makasalanan ay merong kaligtasan. Ama, salamat po sa dakilang biyaya na ito. Ngayon, Panginoon, yung tinakda na sa unang araw ng linggo, pag-alaala namin sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo, na kami bilang mga mananampalataya niya ay magtipon-tipon upang purihin ka, upang sambahin ka. Lord, paalala mo sa amin na ayaw mo ng mapagkunwaring pagsamba. Paalala mo sa amin, O Diyos, na kinamumuhian mo ang panlabas lamang na pagsamba. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ang aming puso ay sadyang madaya. Tulungan mo kami na sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, sa pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita, lahat nawa ng ito, Panginoon, ay maging tunay na pagsamba sa iyo. Lord, gamitin mo ang iyong salita. Gamitin mo makapangyarihan upang i-expose ang aming mga kalagayan. Ang pangangailangan namin sa biyaya mo. Ang pangangailangan namin ng pagsisisi sa kasalanan. Ang pangangailangan namin, O Diyos, sa mas maigting pa na pamumuhay ng aming pananampalataya. O Diyos, tulungan mo po kami. Nawa sa lahat ng ito, Panginoon, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Lord, mahabag ka rin po, Panginoon, sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, na nakapagbubukas ng puso. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at sa iyo kami umaasa. Ikaw, O Diyos, na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus Saves. Burden used to every
Manatili po tayong nakatayo. Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat. O aming Ama, kami patuloy na nagsasamba sa iyo. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, sa kabila ng iyong kataas-taasan, Panginoon, inibig mo kaming mga makasalanan. At isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa katotohanan ng Ebanghelyo. At kalakip nito, O Diyos, ang mga pagpapala mong pisikal sa amin, Panginoon. Sa buong linggong nagdaan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At kaya kami, O Diyos, ay lalapit sa iyo, Panginoon, upang mag-alay bilang pasasalamat namin sa iyong mga pagpapala sa amin, Panginoon. Likhaan mo kami ng puso na tunay ngang nagagalak habang iniaalay ang mga bagay na ito, Panginoon. Ano man ang halagang malilikom, O Diyos, nawa magamit sa pinakamainam na pamamaraan, Panginoon. Sa ikalalaganap pa ng iyong ebanghelyo, Panginoon, at sa ikalalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Sa ikabubuti at ikakalago ng iyong mga mananampalataya, Panginoon. At sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na pwede kaming tumawag sa iyo, manalangin sa iyo, Panginoon. O Diyos, ang mga susunod pa naming gawain sa umagang ito, O Diyos, ay pagpalain mo. At nawa mauwi ang lahat sa iyong dakilang pangalan, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to
to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to wash me in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust You, how I prove You more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust You more. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong sabay-sabay na basahin mula sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 10, talata 8 hanggang 13. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Ngunit ano ang sinasabi nito? Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ito ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Sinasabi ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, sapagkat iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y mapagpala sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Purihin po ang Panginoon. Mari na kayong magsiupo. Kung tama ho, tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tama ho ang aking alala, 4 years ago, Sunday, second Sunday ng March, ay walang tao dito. Alala niyo ho yun? Lockdown. ECQ. At maaaring, ay oo nga pala, may ganun ano. Maaaring iba sa atin ay nakalimutan na ang matinding dulot ng COVID-19 pandemic. Anong kasagsagan ng pandemic ay iba't ibang solusyon ang iba't ibang mga tao.
Yung iba, ang hinahayag na solusyon ay virgin coconut oil. Meron akong nabasa na ang solusyon ay bleach. Magmumug ka ng konting bleach. Well, alam ho natin lahat, ang pinagkaisahan ng maraming mga bansa, ang solusyon ay walang iba kung hindi ang tinatawag na bakuna. At nagkaroon ng iba't ibang mga bakuna, may Pfizer, may may Sinovac, may vacuum, hindi. Iba't ibang klase ng vaccine. Well, kaya ako sinabi huyaan, sapagkat nung time na yon ay maaari kang pumili. Well, maaari siguro sa iba sa atin na hindi nagkaroon ng pagpili dahil ang pinili mo ay yung libreng bakuna at ang libreng bakuna ay kung ano yung available. Wala kang choice. Pero sa iba na maaaring merong pera at maaaring pinag-aaralan nila ang mga numero, alin na mas epektibo, alin na mas matagal, so on and so forth, ay gumawa sila ng pagpili, ayoko niyang bakuna na yan, ito ang gusto ko. Huwag gusto kong gamitin ang larawan ho na ito sapagkat marami ho sa mundo sa panahon natin ngayon, pagdating sa pagbibigay solusyon sa problema ng kasalanan, akala nila pwede silang pumili ng kanilang sariling bakuna. Akala nila kaya nila at pwede silang pumili ng kanilang sariling kaparaanan. Ang pipiliin ng iba ay relihiyon, ang pipiliin ng iba ay pagpapakbait, ang pipiliin ng iba ay pagsunod sa mga ritual, sakramento at iba't iba pa. And as we have said last Sunday, pwede natin ikategorya ang lahat ng relihiyon sa buong mundo sa dalawa lamang. Una, it is religion by the works or achievements of men. And then pangalawa, it is the religion by the grace of God. Biyaya ng Diyos o gawa ng tao. And we considered other religions, not just in Christendom, kundi maging iba pang mga relihiyon like Buddhism, Hinduism, Islam, at makikita natin na lahat ng ito is religion by man's achievement. Nakadepende sa gawa ng tao kung ikaw ay maliligtas o hindi. At sa pag-aaral natin dito sa Romans chapter 10, nakita ho natin na ang kaligtasan ay hindi malayo, ang kaligtasan ay malapit, ang kaligtasan ay hindi nakatago, ang kaligtasan ay nakahayag. Gaano ito kalapit? Dumating ang tagapagligtas. Pwedeng maligtas ang makasalanan. At ito ang ating bibigyang pansin ho ngayong umagang ito. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kung paano maliligtas? And this is the message. Any man around the world can be saved because of the rich saving grace of God through Christ Jesus our Lord by faith. Sino man sa buong mundo ay maaaring maligtas sapagkat sa mayamang nagliligtas na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ho na manalangin, hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral. O Diyos, sa amin pong pinupuri ang iyong pangalan. Kung babalikan namin 4 years ago ang aming kalagayan, nandun ang matinding takot, gaano kakalat ang karamdaman, gaano karami ang mamamatay. Pero Lord, salamat sapagkat narito pa rin kami. Nakakamangha ang iyong kabutihan. Hindi kami mas mabuti dun sa mga namatay. Nakakamangha ang iyong kabutihan. Pero Lord, hindi lamang karamdaman ang pangunahing problema ng tao. Hindi edukasyon, hindi rin naman pera. Kundi ang pangunahing problema ng tao sa ngayon sa iyong salita ay ang kasalanan. At salamat, O Diyos, sapagkat hindi namin kailangang dumuskubre o mag-imbento ng solusyon sa kasalanan. Ikaw ang nagbigay. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Ngayong sadaling ito sa aming pag-aaral, O Diyos, bigyan mo kami ng bukas na mga mata at mga tainga upang makita at marinig namin ang iyong katotohanan. Sapagkat ang iyong katotohanan na magpapalaya sa amin, ang iyong katotohanan na magbabago sa amin. At nawa sa lahat ng ito, Panginoon, maluwalhati ka. Magligtas ka, O Diyos, ng mga wala pa kay Kristo Jesus. At lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mabilis na review lamang po. So far, we've spent 3 Lord's Day sa ating pag-aaral mula verses 1 hanggang verse 9 ng Romans chapter 10. At nahagingan na natin ang verse
10 ng kaunti hanggang verse number 13. I hope na natatandaan natin ang mga main idea sa mga nakaraan nating pag-aaral. Una, nakita natin na tanging si Kristo lamang, as Paul said, Christ is the end or the fulfillment of the law for righteousness. Hindi kagaya ng mga Hudyo na sinusubukang mag-establish ng kanilang sariling katwiran. At yung katwiran na yun, again, it's a legal status before God. Para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, para ka pumasok sa langit. At yun yung mas madalas na term na pamilyar tayo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, si Yesu Kristo daw ang kaganapan noon. And then pinag-aralan natin, through 3 Sundays ago, what saving faith says. Ano ba ang sinasabi ng saving faith? Ano ba ang sinasabi ng pananampalataya nagliligtas? Hindi yung mga tao na sinusubukang mag-achieve ng sariling kaligtasan. Kung hindi yung mga taong nananampalataya kay Yesu Kristo lamang. Actually, kapag iniisip ng isang tao na ang kaligtasan ay nakadepende sa kanya, iniinsulto niya si Kristo. Again, pabadating ang mahal na araw. Sad to say, marami tayong mga kababayan na naniniwala pa rin na yung gagawin nilang penitensya, pagpapahirap sa sarili, ay ang kaparaanan para mabawasan, maalis ang kasalanan nila. Ayun ay nagsasabing wala silang tiwala sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ito insulto kay Kristo. And then last Sunday, pinag-aralan ho natin and we gave the emphasis that salvation is near. Ang kaligtasan ay malapit. Hindi ito malayo na kailangan mong maglakbay. Hindi ito nakatago na kailangan nating hanapin. Ito ay malapit. Ito ay nakahayag. At patuloy na ipinapangaral sa panahon natin ngayon. As I've said, maraming relihiyon sa buong mundo. Pero dalawa lamang ang kategorya, it's either a religion of human works or a religion of God's grace in Christ. Yun lamang. At masumpungan natin ang ating mga sarili na tayo ay nahandoon, hindi sa nakadepende sa ating mga sariling gawa, kung hindi nakadepende at nakatingin at nakatiwala kay Yesu Kristo lamang para sa ating kaligtasan. Sa karamihan na nagpapakilalang Kristiyano or Christendom, even in Islam, Buddhism, Hinduism, lahat ng ito ay religion of human works or human merit. Ngunit ang tunay na kaligtasan, ang tunay na pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon ay nagsasabing, no, it is not by human achievement. It is not by human performance. Hindi nakadepende sa ating mga gawa. Basahin natin, balikan natin sa Romans chapter 10 verse 6. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, but the righteousness which is of faith, ang katwiran daw na sa pamamagitan ng pananampalataya, at yung pananampalataya na yun, pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. We have studied sa verse 4, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Ito daw yung sinasabi na nagliligtas na pananampalataya. Say not in thine heart who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. Who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. Anong sinasabi? Huwag mo daw sabihin ito. Huwag mo daw sabihin sinong gagawa. Huwag mo daw isipin na nakadepende sa iyong gawa o sa iyong effort. Why? Because you are insulting Christ. Pero anong sinasabi nito? Sa verse 8, anong sinasabi ng pananampalatayang nagliligtas? Verse 8, but what saith it? The word is nigh. The message, the truth is nigh. Ibig sabihin ng nigh, ito'y malapit, hindi ito malayo. Even in thy mouth and in thine heart, that is the word of faith which we preach. Ito daw mensahe ng pananampalataya sa ikaliligtas. At ang sabi ni Apostol Pablo, this is what we preach. Kagaya ho ng nasabi natin dito nung minsan, ang pangunahing mensahe ng mga apostol ay hindi relihiyon. Ang pangunahing mensahe ng tunay na Kristyanismo ay hindi grupo o sekta.
Ang pangunahing mensahe ng tunay na Kristyanismo ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo o biyaya ng Diyos na pinahayag niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan at muling pagkabuhay. So ang kaligtasan na ito ay hindi nakatago at hindi malayo. Ang kaligtasan na ito ay dinedeklara, pinapangaral ng mga apostol. At ito pa rin ang parehong kaparaanan ng kaligtasan sa panahon natin ngayon. Hindi ang mga sakramento, hindi ang 5 pillars, hindi ang pagsunod sa mga kautusan, hindi ang elimination ng desires, hindi ang pagiging mabuti sa ilang ulit mong mabuhay o reincarnation mo hanggang sa maabot mo ang nirvana o kung ano pang uri ng paraiso o kaligtasan. Paano? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anong sinasabi ng pananampalatayang nagliligtas? Ano ang pinapangaral ng mga apostol? This is what we preach, sabi ni Pablo. At kung ang isang iglesia, kung ang isang Kristiyano ay masasabing matapat sa Ebanghelyo, ay dapat ito rin ang ipinapangaral. Ang sabi sa verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ito ba ang pinapangaral ng relihiyon mo? Ito ba ang pinapangaral ng iglesia na iyong kinakaaniban? Kung hindi, hindi yan sa Panginoon. Ang pinapangaral ng maraming relihiyon, if thou shalt join us, you will be saved. Tama, mali? Ang ipinapangaral ng mga, this is what we preach, sabi ni Apostle Pablo, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Walang sakramento, walang 5 pillars, walang obeying the commandments, walang pag-anib sa relihiyon. In short, walang human performance. Nakatutok lamang kay Jesus, sapagkat ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At ang trabaho ng bawat tapat na mangangaral ay ituro ang mga tao kay Jesus, sapagkat siya ang daan. Nakakita na kayo ng signboard na umikot? Ba't nakaturo sa kanan? Wala namang pupuntahan. Nung sinundan mo, hindi mo narating. At maraming relihiyon sa panahon natin yun ang kalagayan. Nakaturo at supposed to be patungo daw sa langit. Pero hindi sila nakaturo sa tamang daan. At meron ho sa inyo ngayon ay nasa maling daan. Hanggang ngayon, nasa daan kayo ng inyong sariling achievement. Hanggang ngayon, ang hinahanap mo at ang yung kumpiyansa ay dahil mabait naman ako, nagsisimba naman ako, matinong tao naman ako. Yun ang iyong inaasahan. Siguro naman, papapasukin na ka ng Diyos sa langit dahil sa mga performance ko. So far, so good. Pero malinaw ho ang sabi ng salita ng Diyos, hindi yun ang ipinapangaral ng mga apostol. Ang mga apostol ay nakaturo kay Jesus at kay Jesus lamang. Now, we have read this familiar verse at kung kayo ho ay Baptist na or sumasamba sa isang Kristiyanong iglesia for extended period of time, higit sa malamang narinig na ang verse na ito. At nung kami ay tinuruan sa PE, sa Bible school, bro, may PE sa Bible school? Oo, personal evangelism. Hindi physical education. Isa ito sa mga verse na kailangan mong kabisaduhin, lalo na sa tinatawag na Romans Road to Heaven. Ang sabi that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, nais ko lamang liwanagin ang isang bagay sapagkat meron hong malaking problema.
Marami sa mga evangelical churches sa panahon natin ngayon ay napakalapit. Listen, napakalapit na dumating sa pagpilipit sa ebanghelyo. Pakikuha lang po ang batang maganda na ito. Go kay mami. Marami ho sa mga iglesia sa panahon natin ngayon ay napakalapit na sa pagpilipit ng ebanghelyo. Anong ibig sabihin? Marami sa mga churches, listen, sadly even Baptist churches, ay malapit nang magdagdag ng isang ritual parang isang tao ay maligtas. Isang uri ng paghahayag sa bibig, isang uri ng panalangin. At madalas kino-quote pa ang verse 10 and verse 13 ng Romans chapter 10. Ang sabi sa verse 10, "For with the heart man believeth unto righteousness, but with the mouth confession is made unto salvation." Do you want to be saved? You need to confess with your mouth. Pray after me. Bakit? Bakit kailangan ng pray after me? Verse 13, "For whosoever shall" what? "Call upon the name of the Lord." Paano ka tatawag sa Panginoon? Pray. You want to be saved? Pray this prayer with me. At mga kapatid, hindi ho ito bagay. Please ready ho yung video. Hindi ito bagay na madalang ho ako nagpapalabas ng video sa preaching. Pero gusto kong makita nyo na nangyayari talaga ito. So please, sa ating multimedia. Let me ask you an important question. Bago ho pala. Ito hong poging lalaking ito ay si Joel Austin. Siya ho ay kulto. Ang member ng Lakewood Church ay umaabot ng 40,000, around 40,000 linggo-linggo ang nasa church nila. At ito ho, yung mensahe niya lagi tuwing pagkatapos ng recorded preaching nila. Ano ho? So please. Let me ask you an important question. If your heart stopped beating in the next few minutes, are you at peace with God? Do you know where you'd spend eternity? If not, I would love to have the opportunity to pray with you. I'm not here to condemn anybody, but rather to help you find a new beginning. And I know that comes through a personal relationship with Jesus Christ. Why don't you pray with me today? Just say, "Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart. Wash me clean. I make you my Lord and Savior." Friend, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. The scripture says, "Whoever calls on the name of the Lord will be saved." And that's just what you did. I encourage. If you prayed that prayer, we believe you got born again. If you prayed that prayer, you're saved. If you pray that prayer, if you follow that prayer, Kristiyano ka na. Did you notice walang anuman patungkol kay Kristo? Walang patungkol kay Jesus na nagbayad ng kasalanan. Walang patungkol kay Jesus na buhay muli mula sa mga patay. Walang ebanghelyo. Walang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero merong panalangin. Yes, may budbud ng lengguwaheng Kristiyano. Pero yun ang paraan para maligtas. Kapag kung sumunod ka doon sa panalangin na yun, sang-ayon sa Kanya, born again ka na. Ligtas ka na. And again, using this verse, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Now, ang tanong ay, how do you confess with your mouth and call on the Lord? Yun ang sinasabi nila ng madalas na kanilang ginagawa ay nililid ang isang tao sa isang sinner's prayer. At pagkatapos mag-pray ng isang tao, ang soul winner o ang preacher ay immediately de-declare na ikaw ay saved na, kagaya ng napanood natin na ito. Walang repentance, walang gospel, wala patungkol kay Jesus, wala patungkol sa pagbabayad ng ating mga kasalanan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala ang ebanghelyo. And I've said, maraming mga Baptist churches kung hindi man nandun na, ay patungo sa direksyon na yun. Maraming mga Christian churches. So balikan natin, ano ba talaga ang sinasabi nito? Requirement ba ang mouth confession?
Unang tanong, paano yung mga pipi? Exemption to the rule. Nevertheless, tignan natin, ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Verse number 9. Balikan natin. Basahin natin sa ESV. Dahil merong mahalagang bagay ho dyan na parang wala at namimiss natin doon sa King James Translation. Sa ESV, ang pagkakasabi ng Romans chapter 10, verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Sa King James, if you will confess with your mouth, Jesus Christ the Lord. Okay? The Lord Jesus pala, the Lord Jesus, ang Panginoong Jesus. Now, ang punto sa atin, sanay na tayo tinatawag na Panginoong Jesus. Pero may ibang impact yung si Jesus ay Panginoon. At yun ang pinakasinasabi ni Apostol Pablo, kung ating ipahayag sa ating mga bibig, si Jesus ay Panginoon at sasampalataya tayo sa ating mga puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Last week, consider natin ang katotohanan na ito. If you confess with your mouth that Jesus is Lord. Nakita natin last Sunday na merely confession is not enough to save anyone. Hindi porket nag-confess ay totoo. Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi ni Jesus, not everyone that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi daw bawat tumatawag kay Jesus na Panginoon. Hindi porket membro ka ng isang relihiyon na ang tawag ay, ang pangalan ng relihiyon ay Jesus is Lord, ay automatic Kristiyano ka na at ligtas ka na. So, hindi nakadepende sa confession. Contrary doon sa napanood natin kanina. Now, bakit binigyan diin ni Apostol Pablo itong confession? Let me give or suggest two reasons. Number one, because of the relationship of the heart and the mouth. Because of the relationship of the heart and the mouth. May relationship ang bibig at ang puso. Ano ang relationship? Ang lumalabas sa bibig, sabi ni Jesus, ay nanggagaling sa puso. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Mula sa laman ng puso, and yes, as we have seen, pwedeng dayain, pwedeng magsinungaling, pwedeng mag-praise the Lord, hallelujah, Jesus is Lord, pero hindi totoo. Pwedeng tawagin si Jesus ng Panginoon, pero hindi totoo. Pero hindi pa rin nawawala ang katotohanan na may relasyon ang puso at ang bibig. Totoo pa rin na yung lumalabas sa bibig ay galing sa puso. So ang point na gusto kong ibahagi sa atin na ito, Paul made the same connection. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa verse number 9, Romans 10? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, or Jesus is Lord, and shalt believe in thine heart, nahandoon yung relationship na ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Mayroong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And notice, Paul mentions the mouth first. Bakit niya sinabi muna yung bibig at hindi niya inuna yung puso? Maaaring dahil doon sa pagkakasunod na sinabi niya sa verse 8. Ano ba ang sabi niya sa verse 8? But what saith it? The word is nigh, even in thy, ano na una? Mouth, and in thy heart. And in keeping of that pattern, pagdating sa verse 9, ang sabi niya, if thou shalt confess with thy mouth and believe in thine heart. Now, according sa ating Panginoong Hesukristo, ang order, ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. And this is clear. Sa verse number 10, Verse 10, Romans chapter 10, verse 10. For with the heart, ano daw? Man believeth unto righteousness. And with the mouth, confession is made unto salvation. So again, ang punto ay ito, meron munang pangyayari sa puso.
bago lumabas sa bibig. Hindi porket may lumalabas sa bibig, may nangyari sa puso. Nakuha ho? Pero kung merong totoong nangyari sa puso, merong lalabas. So una, because of the relationship between the mouth and the heart, and then pangalawa, because of the relationship between the work of the Holy Spirit and man's sinful heart in salvation. Merong gawa ang banal na spirito sa puso ng taong makasalanan. Bago ang isang tao ay maligtas, ang tao ay naturally ayaw sa Panginoon. Ang tao, however religious a person may be, bago siya manampalataya kay Kristo, ayaw niya sa Diyos. Maraming tao gusto sa langit pero ayaw sa Panginoon. Bakit gusto sa langit? Walang problema doon, walang sakit doon, walang tax doon. Wala lang lahat ng problema ko doon, kaya ako gusto sa langit. Pero hindi dahil gusto nila ang Diyos. Walang iniwan kay mayor, punta sa munisipyo. Hindi dahil gusto nila sa type ba nila ang lugar ng munisipyo? Dahil meron silang gusto. Meron silang kailangan. Pero pagdating sa bibig ng Kristiyano, ang sabi ni Apostol Pablo, to be absent from the body is to be present, not in heaven, not in the streets of gold. To be absent from the body is to be present with the Lord, which is far better. Ang mithiin ng Kristiyano ay ang Diyos, hindi ang langit. At totoo ang sinabi ng isang mangangaral, ang langit ay langit sapagkat ang Diyos ay naroroon. Ano ang kalagayan ng tao bago siya maligtas? Ayaw niya sa Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Ang Diyos na mismo ang nagsabi sa pamamagitan ng kanyang salita, walang humahanap sa Diyos. So guess what? Kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa iba, hindi nakakagulat ang madalas nilang tugon. Meron ako napanood na YouTube, shorts, na kung saan meron isang Kristiyano, nag-i-interview, do you believe in Jesus? Do you trust in Jesus? Do you trust in Jesus? Siguro, 8 sa 10 ay nagsabing, no, wala akong pakiram dyan, wala akong panahon dyan. Hindi yun nakakagulat. Dahil walang humahanap sa Diyos. Hindi lamang yun, ang sabi ng Romans 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Hindi lamang ang Diyos ang galit sa makasalanan, ang makasalanang tao ay ayaw sa Diyos. They may have the form of godliness, but what do? They deny the power thereof. Ang sabi ng John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation that light is come into the world, and what? Men love darkness rather than light. Mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Bakit? Because their deeds were evil. Ayaw nila sa Diyos. Ayaw nila sa liwanag. So, paanong mangyayari? Listen, paanong mangyayari ang isang tao? Buong puso at buong pagkatao niya ngayon, sasabihin niya, Jesus is Lord. Una munang kailangang kumilos ang banal na spirito sa puso ng makasalanang tao. Dahil hiwalay sa pagkilos ng Diyos. Kahit anong liwanag, tutukan mo man ng 10 million watts na spotlight, man will love darkness rather than light. Galing kami sa Bible study ni Brother Dave minsan, sa Bible study sa Patay. Ang sabi ni Brother Dave, Brother Paul, ang liwanag naman ng Ebanghelyo. Naalala niyo, Brother Dave? Ang liwanag naman ng Ebanghelyo. Yun ang problema. Wala sa Ebanghelyo. Nasa taong mas gusto ang dilim kaysa sa liwanag. Ang patay, kahit tutukan mo ng spotlight, hindi masisilaw. Patay. Pero paano kung merong may kakayahang magbuhay ng patay? At magbukas ng mata. At ngayon, pag nabigyan siya ng liwanag, mas gugustuhin niya ang liwanag kaysa sa dilim.
At yun ang ginawa ng Diyos. Ang sabi 2 Corinthians chapter 4 verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Naghahayag nga ng ebanghelyo sila Apostol Pablo. Parang bakit nakatago? Ito'y nakatago sa mga ayaw, sa mga hindi ligtas, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Walang problema yung physical nilang mga mata, walang problema yung physical nilang mga utak, pero merong spiritual na pangyayari na doon ang kabulugan ng kanilang mga spiritual na mga mata. They blinded the minds of them that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves, your servants, for Jesus' sake. Verse 6. Oh, Brother Paul, kung yan ang description ng ministry, magkukwit na ako. Bakit? Para mong susubukang magbigay ka magpakita ka ng picture sa taong bulag. Bigyan kita ng trabaho, ipakita mo to sa bulag. Anong pag-asa? At ang tanging pag-asa noon ay kung merong Diyos na gagawa upang ang bulag ay makakita. At yun ang ginawa ng Diyos sa verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Humiram ng larawan si Pablo mula sa Genesis chapter 1, na kung saan ang Diyos ay nagsabing, let there be lights. At walang nagawa ang liwanag kung hindi sumulpot. This declarative powerful word of God. God who commanded the light to shine out of darkness, this God, ang Diyos na ito, had shine in our hearts. Yun ang tanging dahilan. Kaya tayo na nagmamahal sa dilim ay lumapit sa liwanag. Yun ang tanging dahilan na tayo na ayaw sa Diyos ay nanampalataya kay Kristo. Yun ang tanging dahilan. Parang isang taong patay sa kasalanan ay manampalataya kay Jesus at lumabas sa kanyang bibig, Jesus is Lord. Dahil nagbigay liwanag ang Diyos. Dahil kumilos muna ang Diyos, dahil kumilos muna ang banal na Espiritu sa puso ng taong makasalanan. Ano mangyayari? Had shine in our hearts. For what reason? For what purpose? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hindi si San Pedro, hindi si San Pablo, hindi si Maria, sa mukha ni Yesu Kristo. Siya lamang. Sapagkat siya lamang ang tagapagligtas. Sa pamamagitan, at kapag ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagbigay liwanag, makikita si Kristo. Sasampalataya kay Kristo. Anong punto? Ang Diyos ay dapat munang gumawa sa puso ng isang tao upang siya ay manampalataya ng tunay kay Kristo. And guess what? Kung totoo yun, kung merong tunay na pagkilos ng Diyos sa isang tao, ito'y lalabas sa kanyang bibig. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12 verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. No man can say. Yes, pwedeng magkunwari, pwedeng kantahin, pwedeng sumama sa grupo ng pangalan ay Jesus is Lord, pero liban mo ng kumilos ang banal na Espiritu, hindi yung lalabas. So ang punto, may relasyon ang bibig sa puso at may kilos ang banal na Espiritu sa puso. So pag totoong kumilos ang banal na Espiritu, totoong sasampalataya ang tao, doon lalabas sa bibig. Again, ang context ng talatang ito, kung nyo naalala last Sunday, nahagingan na natin,
Romans chapter 10 verse 9, balik tayo. If thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang confession patungkol kay Jesus ay resulta ng isang matinding gawa ng Panginoon as we have just seen. Now, para maunawaan natin, let us just take Paul as a bite-sized example. Si Apostol Pablo ay isang Hudyo. Listen, isang Hudyo na nampalataya siya doon sa pinapako ng mga Hudyo. Okay? Ano nangyari kay Pablo? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 11 simulan na lang natin sa verse 23. 2 Corinthians 11:23. Are they ministers of Christ? Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Ang sabi ni Pablo, I speak as a fool, I am more. Hindi nagyayabang dito si Pablo, meron lang siyang itinatama ng mga nagyayabang sa Church at Corinth. Dahil sa Church at Corinth, may mga nagsasabing, huwag na kayo makinig kay Pablo, sa amin na kayo makinig. Ang sabi ni Pablo, in labors more abundant, in stripes above measure, in prison more frequent, in deaths oft. Madalas na may banta ng kamatayan sa kanya. Verse 24, of the Jews 5 times receive I 40 stripes save one. 5 times 40, ilan? Minus 1. Ganong kadami siya hinagupit. Verse 3, thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and day I have been in the deep. Verse 26, in journeyings often, in perils of water, in perils of robbers. Listen, in perils by mine own countrymen. Yung mga kapwa ko Hudyo, nagbabanta sa buhay ko. Bakit? Because I say Jesus is Lord. Hindi lang yun. In perils by the heathen. Hindi lamang siya delikado sa mga kapwa niya Hudyo, delikado rin siya sa mga hindi Hudyo. Naalala niyo nangyari sa Ephesus? Nung merong sa Ephesus, ang pinaka-Diyos-Diyosan nila ay si Diana, at nangyari, nangaral sila Pablo, at maraming nanampalataya. Ano nangyari? Yung mga tao tumigil sumamba sa Diyos-Diyosang si Diana. Ano nangyari? Yung mga gumagawa ng statwa ni Diana, nawalan ng benta. Masama sa ekonomiya. Mga kapatid, isipin nyo lamang kung ang Diyos ay kumilos na makapangyarihan sa ating bayan at talagang gumawa siya sa kaliligtas ng libo-libo sa Santa Maria, ano magiging epekto sa mga illegal na gawain? Ano magiging epekto sa mga beer house at kung ano-ano pa? Babagsak. Ano nangyari sa Ephesus? Nagkaroon ng riot at gusto nilang hilahin si Pablo para siya patayin. Because he proclaimed that Jesus is Lord. Ang sinasabi ko ito mga kapatid, kapag sinabi mong Jesus is Lord, sa konteksto ng panahon na yon, delikado ang buhay mo. Pag sinabi mong Jesus is Lord, ngayon, wow, Jesus is Lord, yayakapin ka, amen. Noon, pag sinabi mong Jesus is Lord, kakanad ka rin ka patungo sa kulungan. So, hindi ito laro. Hindi ito magaang. Ito ay seryoso. At lalabas lamang ito sa iyong bibig kung tunay ang pananampalataya sa puso. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 10, verse 34, as we have cited this last Sunday, ang sabi ni Jesus ay ito, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. At meron ho sa ating ngayon, mga mananampalataya, ito mismo ang kalagayan ng inyong pamilya. At salamat sa Diyos sa napakatinding biyaya kung hindi ganito ang inyong kalagayan. Anong sabi? For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foe shall be of his own household.
Muli, tatawagin ka ng tatay mo, Hudyo, tara na anak, sasamba na tayo sa templo, mag-aalay na tayo. Pero sasabihin mo ngayon, Jesus is Lord. Siya na ang Lamb of God that taketh away the sins. Hindi na kailangan mag-alay sa templo. Anong gagawin sa'yo ng tatay mo? Tara na anak, kaayain yung anak na babae. Tara na anak, kaayain yung nanay niya. Punta na tayo sa templo ni Diana. Sasapra na tayo kay Diana. At ngayon, sasabihin ng Kristiyanong babae, Nanay, Jesus is Lord. Hindi na ako sasamba sa mga Diyos-Diyosa na yan. Anong gagawin nung nanay doon sa anak niyang babae? The message of the gospel is an awful message to people. Ito'y hindi katanggap-tanggap. As Paul said sa 1 Corinthians 1:29, but we preach Christ crucified. Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Hindi ito katanggap-tanggap. But in spite of all this, kapag ang puso ng isang tao ay tunay na binuksan ng banal na Espiritu, kapag siya'y tunay na nampalataya kay Kristo, there will be genuine confession. Kahit hindi mo siya ilid sa isang panalangin. Alala ko ang kwento ng aking ama. May isang dating deacon ng church, ngayon pastor na, ang sabi, kapag hindi nag-pray, walang faith. Hinamon siya ni Brother Boy, itong Bible, ipakita mo sa akin yung sumunod sa prayer. Nung tanong yung Philippian jailer, what must I do to be saved? Hindi sinabi ni Pablo, pray this prayer after me. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Anong punto? Confession is not a or another prerequisite to be saved, but an evidence of true salvation. Ito'y ebidensya na kumilos na ang banal na Espiritu. Ito'y ebidensya ng tunay na kaligtasan. Actually, pagdating sa verse 10, binaligtad na ni Apostol Pablo, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So baliktad na ang order, na una na ang heart, and then mouth will confess. Now, kung inyo naalala, yung righteousness dito is legal status, being acceptable before God. Pwede ba rin sabihin na kung talagang kailangan ng mouth confession, pwedeng nampalataya na sa puso, tama na siya sa harapan ng Diyos, pero hindi siya ligtas kasi walang mouth confession? No. Actually, it's saying the same thing. Ina-assume na kung nandun ang mouth confession, ina-assume na nandun ang faith sa puso, ina-assume na nandun yung kilos ng banal na Espiritu. That's why there is salvation. Again, being righteous is being right with God. And how can Paul say all this? Paano ito nasasabi ni Apostol Pablo? Paano niya nasabi na hindi yung ginagawa ng mga Hudyo na pag-establish of their own righteousness ang paraan? Paano natin nasabi, Brother Paul, yun yung ayaw ng iba sa Kristyanismo, sa tunay na Kristyanismo. Masyado daw tayong exclusive. Ibig sabihin mo ba, pag hindi ako nanampalataya diyan kay Jesus mo, pupunta ako sa impyerno? Come on. Ibig sabihin mo ba, pag hindi ako naniniwala sa paniniwala mo, pupunta ako sa impyerno? Come on, masyado naman. Ikaw lang talaga. Yan ang madalas ibinabato nila. Well, una, hindi tayo ang nagsabing exclusive. Si Jesus ang nagsabing walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Si Jesus ang nagsabi. At merong patotoo ang salita ng Diyos. Paano nasabi ni Apostol Pablo na si Yesu Kristo lamang at pananampalataya kay Yesu Kristo lamang? Hindi yung pag-establish at pagmatinding kasigasigan ng mga Hudyo sa pagsunod sa kautusan. Paano yung nasabi ni Pablo? Nagbigay siya ng halimbawa. Ang sabi niya sa verse number 5, for Moses, Romans 10 verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law, that a man which doeth those things shall live by them. If you remember our study, Hindi pwede sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit? Ang demand ng kautusan ay 100% perfection. So hindi pwedeng by obedience kasi walang may kaya. Hindi pwedeng 99.9%. Hindi yun katanggap-tanggap. At ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 11, please listen. Balik tayo sa verse 5, ang sabi ni Pablo, for Moses describeth. At dito, ginagamit si Moses, not as a person, but as a technical term pertaining to the Old Testament. Ito yung sinasabi ng lumang tipan.
And then, inulit to ni Apostol Pablo sa verse 11, "For the scripture saith," again, this is a quotation from the Old Testament. Anong sabi niya? "Whosoever believeth in him should not be ashamed." Ito'y quotation from Isaiah 28 verse 16. "Therefore, thus saith the Lord," listen, pakinggan niyo ho ang sabi ng salita ng, "Therefore saith the Lord, thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation." Sino yun? Si Jesus. Paulit-ulit sa Bagong Tipan, pinapatungkulan na ang panulukang bato ay si Jesus. At ang sabi, "He that believeth shall not make haste." Noong una ko nabasa yan, shall not make haste. Nasubukan niyo na hong tumayo sa isang lugar na kung saan mabulay? Subukan niyo na yan? Yung magewang? Nung nakita mo na, naku, tutumba, anong gagawin mo? Dahan-dahan ka bang aalis? O mabilis kang aalis? Mabilis kang aalis. Dahil babagsak. Yun ang limahe diyan. Si Kristo ay hindi mabulay na tungtungan. Si Kristo ay siguradong pundasyon. So yung nakatungtong sa Kanya, yung nanampalataya sa Kanya, ay hindi mabilis ang aalis. Walang rason para umalis. At nung kinoto ni Apostol Pablo, ang translation niya, hindi mapapahiya. At sabi ng isang commentary, it is borrowing from the image na sinabi ni Jesus, na yung nakikinig kay Jesus ay parang isang tao na nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang bagyo, hindi matutumba. Hindi siya mapapahiya. Yung nagtatayo sa ibang pundasyon, nagtayo ka sa seven sacraments, nagtayo ka sa 5 pillars, nagtayo ka sa obedience mo sa law, guess what? Pag dumating ang bagyo, babagsak. At mapapahiya ka. At ang sabi ng lumang tipan, kinot ni Apostol Pablo, sa verse 11, "For the scripture saith, Whosoever believeth in him shall not be ashamed." Mahalaga ito mga kapatid. Please listen. Ang tinuturo ng lumang tipan ay pareho rin sa bagong tipan. Hindi magkaiba ng paraan ng kaligtasan. Verse number 12. Why? "For there is no difference between the Jew and the Greek." Sounds familiar sapagkat inulit na sinabi ito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3. Wala tayong time para tignan. Walang difference, lahat ay makasalanan. Ngayon inulit niya sa verse 12, "For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him." Wala daw pagkakaiba. Bakit? Hudyo ka man o Griego, ang tanging pag-asa mo ay ang mayamang biyaya ng Diyos. Yun lamang. Dahil kung ang kaparaan ng kaligtasan ay pagsunod sa kautusan, lugi ang mga hentil, wala tayong kopya ng kautusan. Tama? Lugi. Ang lahat ay nakaasa sa biyaya lamang ng Panginoon. At pagdating sa verse number 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Again, yung pagtawag sa Panginoon ay hindi pagtawag sa pamamagitan ng isang diniktang panalangin. Kundi sangayon sa salita ng Diyos, sa verse number 11, pag binalikan nyo, "For the scripture saith, Whosoever believeth." Sa lengguwahe ni Apostol Pablo, ang pananampalataya at pagtawag sa Panginoon ay synonymous. Hindi pwedeng tatawag pero walang pananampalataya o pananampalataya na hindi tatawag. At hindi ito isang dictated prayer. Pinag-aralan natin with Brother Darren sa Acts chapter 10, ang sambahayan ni Cornelius. Naligtas ba sila? Yes. Wala pang invitation. Hindi pa nga tapos ang sermon. So muli, ang tunay na pananampalataya ay pagtawag sa Panginoon. At ang tunay na pananampalataya ay ipapahayag ng isang totoong Kristiyano. Listen, kahit walang manguna sa Kanya.
kahit walang manghuna sa kanya. So muli, nais kong tawagin ang sino mang naririto, baka hanggang ngayon hindi ka pa rin tumatawag sa Panginoon. Hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, nakatungtong ka pa sa maggalaw, hindi siguradong tungtungan, nakaasa ka pa sa mga bagay na hindi pagmumulan ng kaligtasan. Manampalataya ka kay Kristo Jesus. Sa atin na mga mananampalataya na, ihayag natin ang ebanghelyo kahit sa kanino. Hudyo man o hentil, si Jesucristo lamang ang pag-asa. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa biyaya mo, salamat sa kaligtasan, at Lord, salamat sa pagkilos mo. Alam namin na ikaw ang gumawa upang kami ay maligtas. Nawa, O Diyos, patuloy kang mangusap at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo ang iyong katotohanan upang kami ay alisin sa kasinungalingan at hubugin sa kabanalan. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange, be dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange with Him in the light of His glory and grace. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto at maging sa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, pagbulayan natin ang mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aralan. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Reminder ho, 2:00 ang ating second service, and then yung mga kasama ho sa Couples Fellowship, 4:30 po tayo